Kaya mas marami pa kayong tingnan mo si Tory kung anong ginagawa ngayon. Vlogger na rin ata ito si Tory. Ka-desperate niya na mag-viral, pati si Rendon kinuha. Tingnan mo utak ng gobyerno na pinagsisilbihan mo. Hanggang sa dulo, hindi nila pauupuin. Ito si BP Sara. At pag tiningnan nyo, that is very possible. Bukod sa lahat ng yan, remember this, si Garcia ang nakaupo. Anong sabi ni BP Sara? Panalo ang Duterte. And look what happened. Lahat ng nasa posisyon, nasa bulsa nila. Isang ganun lang nila sunod. May katotohanan ba? O opinion mo lang, Coach Oli? You connect the dots. Tingin nyo, nangyayari ba ngayon? So, if you have Garcia, hawak mo ang pondo ng House. Gaya ng sabi ni Chanko, nabili nga yung pirma. Plus yung trial by publicity. Posible yan. Posibleng Tamba at Bam Aquino. Collaboration sa Pink. Tandaan natin. Hindi po natin pwedeng biruin ang Pink dahil ang Pink nabura. Galit na galit yan sa Duterte. They are all out. Tingnan nyo ngayon ang galawan ng Pink. Tingnan nyo ang galawan ng komunista. They are all out para idiin ng Duterte. They will not allow another Duterte na makaupo dahil tatamaan sila. Unang tatamaan dyan mga komunista. May mga pondo yan. Tandaan nyo, ang drug lords galit sa Duterte. At ang daming pera niyan. Ang daming pera ng droga sa Pilipinas. So, hindi ko sinasabing mga drug lords tong sila Tamba. Hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, maraming ayaw makaupo kay Duterte dahil si Duterte nanindigan. And they saw it sa anak. Galit sa droga, galit sa komunista, galit sa NPA. And who's the man to beat? For this 2028, the woman to beat is BP Sara. So, magkuntsabahan man silang lahat, including yung mga illegal lords dyan, or hindi, pag pinagsama-sama mo yung efforts na yan, delikado pa rin. Okay? So, huwag tayong magpapahinga dapat dito. Kailangan nakabantay talaga tayo rito. That is very important. Hindi po ito ako, okay? I still believe BP Sara will win 2028. Ang mandato nasa kanya. Okay? Gusto siya ng tao. But one lesson, look at Duterte party list, Duterte Youth Party List. May botong 2.3, 3 upuan, hindi pinaupo. Look at Congressman Uy. Dineclare, na-proclaim, panalo, biglang nasilipan. Paano kung biglang silipan ng COMELEC? Paano kung biglang silipan ni Garcia si BP Sara? We cannot proclaim you kasi may kaso ka rito, may kaso ka rito, may kaso ka rito, may kaso ka rito. Di ba ganyan ang ginawa sa Duterte Youth Party List? Baka sabihin nyo, hindi, magwawala ang tao. Yes, I know, magwawala ang taong bayan. Ang sinasabi ko sa inyo, yung possibility. Yung mga small pieces are already in the position. Torre, Garcia, Remulla. Lahat po yan
'Di ba? Lumabas naman eh. Hindi po ako nagsabi niyan. Lumabas sa hearing yan. That they are all out against Duterte. So mahirap pong kalabanin yan, no? Kaya nga ang lesson dito tayo patuloy sumigaw sa social media. Ako sa tingin ko dapat talagang mag-resign na si Garcia. Malaking bagay 'yon. Sinabi ng taong bayan, panalo. Gusto namin ang Duterte Youth Party List. Sinabi ng taong bayan, gusto namin si Uy. Pero iba ang gusto nilang paupuin at yun ang mauupo. Wala pang kopya ng direktiba ng Ombudsman ang spokesperson ng House of Representatives. Pero ang paniniwala nito, well, the Ombudsman should perform its duty. So we will see what will happen sa ginagawa nilang investigation. sa tanong naman kung hindi ba ito maikokonsiderang forum shopping o paghahain ng higit isang reklamo upang mapataas ang tsansa na maipanalo ang kaso, ang tugon nito, Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. So, ang in-initiate lang ng House ay yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. Samantala, ayon naman sa pahayag ng OVP, natanggap na nito ang order ng... Naniniwala kayo dito? Naniniwala kayo sinabi nyo? Na hindi raw House ang nag-file ng complaint. Sila lang ang nag-request pero hindi sila ang naghain. Di ba? Ano kayo si makagago? Ang lakas niyo makagago. Tama na nga sa'yo, Princess. So next topic tayo. Ito pa, isang patunay na hindi na maitago. Di ba? Naikwento ko kanina, hindi talaga pagkakasunduan ng Marcos at Tambaluslos. Pero ito, isa pang halimbawa na talagang hindi na nila maitago ang awayang Marcos at Tambaluslos. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, may 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Ay, mawawalan sila ng kurakot, Amy. Ay, Coach Oli, Amy Natix ka. Hindi, no? Hindi, alam mo, nakakadiri yun. Nung tuwak mong sa 2022, Marcos Duterte. Tapos noon, nagkaloko-loko tayo. Tapos, tatakbo pa sa Duterte, Marcos naman. Kalokohan yun, hindi ako Amy Natix. Pero ito, tama yung sinasabi niya dito. Saan napunta yun? Nakurakot yun. Laking pera. Pintura at kalsada lang pala ang ginagawa. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, Ikaw na naman, Princess! Lamang kayo ng balita, ha? Talaga naman, ha? Talagang sinusulit mo yung pak na makeup mo, ha? dinipensahan naman ng spokesperson nito si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro, si Senator Amy, Anong siguro? Hindi po pwede siya. Ano ka, vlogger? Bakit siguro? Dapat sigurado ka. Huwag ka nagsasalita dyan. Kung hindi ka sigurado, tagapagsalita ka, hindi ka sigurado. Anong siguro? since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ngayon, naku, binanata ko nga naman, Amy. Dakdak ka ng dakdak, wala ka namang ambag. Di ba? Wala ka naman talagang naitulong, Amy. Tapos ngayon, dadakdak ka.
O, di tatama. Sabi nga sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pinalakpakan kita dito. O ha, baka sabihin nyo, hindi ko pinapalakpakan si Princess. O, palakpakan natin yan, no? Malaki yung tenga. Totoo naman eh. Anong naambag mo, Amy? Alaus. Wala kang niambag dito sa Pilipinas. Hindi, doon lang sa San Juanico Bridge. Ikaw naman, Coach Oli, masyado ka excited. Anong ambag mo? Ha? Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Dagdag pa ng Oo nga no, tambaluslos. Wala ka taring silbi, diyan ka nakatira tapos hindi mo naayos ang paligid nyo. Kamusta kaya ang probinsya? Sino dito ang taga-probinsya ni Tambaluslos? Maayos ba yung lugar ninyo? Yumayaman ba o siya lang ang mayaman? Nagtatanong lang. O, diyan ka pala nakatira, ba't di mo naayos yan? Saan napupunta ang budget dyan? Kine-question ni Amy. O, pinapalakpakan ko si Amy ha. Sige, questionin mo yan. Questionin mo talaga yung ano. Saan napupunta yung kurakot dyan? O, kita mo ha. Si Amy pinalakpakan ko. Si Princess pinalakpakan ko. Pero Amy, matanong kita, ano nga bang naging ambag mo? Putak ka ng putak. presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Ay, may ganun. May kasabihan. Actually, this is a Bible verse. The abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, yan ang inilalabas ng bibig. Oh. Tanungin ko kayo, mga kalalakihan. Yung mga lalaki mahilig magbanggit ng mga chicks, mahilig sa chicks yun. Yung mga lalaki mahilig banggit ng kotse, motor, mahilig sa kotse, mahilig sa motor. Ganun din naman ang kababahihan. Yung mahilig magbanggit ng gwapo, mahilig sa gwapo yun. Tingnan nyo boyfriend nun, pangit. Kaya hanap ng hanap. Oh, yung babaeng mahilig sa pasyal, ang panay ang banggit niyan, pasyal. Di ba? So, ganun lang yon. Ako, naniniwala ako dyan kung ano madalas banggitin, yun yung nasa puso. No? Mukhang may plano talaga to si ano. Ha? Sana hindi ka gumaya sa kapatid mong budol, pero palagay ko, budol ka rin. Budol ka rin. Pero tingnan natin. Ha? Pero ayan ang dulo niyan. Gusto nito maging presidente, pambihira. Pilipinas kung mahal, hindi na tayo nagsawa. Hindi na tayo natuto. Hindi na maaalis sa buhay natin ng Marcos. Hanggat hindi maalis sa buhay natin ng Marcos, hindi tayo aasenso. Ay, ang dami pa namang nabubudol nito. Yung iba nga, matatalino pa. Nabubudol. Pero may alam ako. Pero hindi ko na lang sasabihin. Bakit sila nabubudol? Public knowledge naman yun. Alam naman lahat ng mga vloggers yun eh. Sige, tuloy. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher Kadap. Pero tingnan mo ha. Yung tagapagsalita ni Tamba, binabanata na si Amy. Diyan pala makikita nyo, may problema na. BBM, Amy, Lisa, Amy, Tamba, Amy, Tamba, BBM. Sila magulo. Kasi lahat yan,
gustong pumalit kay BBM. Si BBM naman gusto ma-retain ang posisyon. As much as possible, ma-retain niya yung power. Kung hindi man siya makatakbo, meron patatakbuhin niyang bata niya. No? So lahat siya nagtatalo-talo. For what? Money, power, fame. Greedy. Ganyan po yung mga yan. Kaya hindi nila talaga basta-basta bibitawan ng kanilang posisyon. Dito, unti-unti, tagaan nyo sa bato, unti-unti, you will see the rift between the Marcoses and the Romualdez. Antay lang po tayo. As we get closer sa 2028, masasabi nyo, maalala nyo yung sinabi ko. Tama yung sinabi ni Coach Solly. Unti-unti na nangyayari. Diba? Prinidig ko rin naman, budol yan si Marcos kaya hindi namin sinuportahan eh. Diba? Ano sabi namin? May mga Trojan horse yan. Diba? Unti-unti na rin naglalabasan. Yung pagkabudol yan. Ngayon, sabog na yung pagkabudol yan. Hindi lang unti-unti. Sabog na. Diba? Tumama naman. Tumama naman yung aming sinasabi. Next topic po. Ito, ninakaw na intelligence funds. Ninanakaw pati intelligence funds. Baka tumalino kayo ng todo niyan. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo to. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni dating presidential spokesman Harry Roque na fake news si Justice Secretary Crispin Remulla sa pagsasabing tinanggihan ng the Netherlands ang hiling niyang political asylum. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat tandaan ni Roque na mayroong intelligence assets ang Department of Justice. Sa ganitong paraan, Ito raw, tinanggihan daw yung asylum na inaplayan ni Roque. Ang sabi naman nitong si Claire, di nyo alam merong intelligence sila. Ang sabi naman ni Roque, yung meron sila, saan napupunta yung pera na ibinabayad nyo dyan sa intelligence nyo? Kasi wala naman kayong intelligence, mga bobo kayo. Parang ganun yung sinasabi ni Roque kasi mali-mali daw ang info ni Boying. So saan napupunta yan? Kinukurakot nyo pati intelligence funds? Parang ganon. anya nakukuha ng pamahalaan ang mahalagang impormasyon. Nagpasalamat naman Sabi na nakukuha ang mahalagang impormasyon. Kung nakukuha nyo impormasyon, bakit hindi nyo mahuli si Roque? Bakit hindi nyo mapauwi? Yun ang punto ni Roque. ang palace official kay Roque sa pag-anunsyo ng kanyang mga hakbang. Siguro po, wag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Attorney Harry Roque has been telegraphing his punches. Sinasabi niya, nagpapasalamat tayo dahil telegraph yung binibitawan ni Roque. Ibig niya sabihin, parang doon, yung kadadaldal mo, Roque, nalalaman namin yung hakbang mo. Alam mo, ang nakikita ko dito sa mga ito, para silang mga bata. And the government and DOJ, we are ready for you. Di ba? Okay. Alam mo, para silang mga grade 1, grade 2. Para kayong mga grade 1, grade 2 na nag-aaway na bakla. Ang dadaldal nyo kasi. Di ba? Kasi, tingnan nyo mabuti. Hindi kasi maalis-alis yung amo mo ring si DOJ, Remulla. Dakdak din kasi ng dakdak. Ganyan na style niya ni. Huhulihin namin si Tebes, huhulihin namin si Bantag, ang daming gustong hulihin. Dakdak ng dakdak. Kailan lang naman nila nahuli si Tebes pero ang tagal-tagal na niya sinasabi. Si Bantag nga hanggang ngayon laya pa rin eh. Tapos si Claire pa magsasabi na thank you kay Roque na natetelegraph yung kanyang mga punches. Ang madaldal yung amo mo. Para siyang bata. Ang hilig nyo kasi sa press con. Di ba? Dakdak siya ng dakdak. O sige, may intelligence kayo. O sige, nireject yung asylum ni Roque. Ba't di nyo mapauwi? Ba't ang tagal nyo? Ano yun? Pinagmamalaki nyo lang?
gagawin yung trophy para sa zona ni Marcos? Lalo kayo nasisira. Kung tumatahimik na lang kayo, Claire, at sinasabihan mo si SOJ, Boying, na tumahimik na lang at gawin yung trabaho niya, di pagdating niya rito, huli niya na, o kita mo, eto na si Roque. Ganun ang trabaho. Tahimik, pero effective. Parang babae itong si SOJ, ang kadaldal. Ang tagal naman manghuli, tsamba pa. Ilan na ba yung sinabi niyang mahuhuli niya? Tapos masisisi mo si Roque? Siyempre sasagot yun. Pinipake news nyo eh. So hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Si Remulla o si Roque. Na-deny nga ba ang asylum o hindi na-deny? Pero sa akin hindi yun ang issue. Anong nangyayari sa gobyerno mo, Marcos? Puro kayo optics. Puro kayo pintura sa labas. Puro kayo panglabas lang. Gawin nyo yung trabaho ninyo. Ito try nyo. Trabaho muna, resulta muna, bago announcement. Kasi kayo, puro kayo announcement, bago magtrabaho, bago resulta. Kaya mas marami pa kayong tingnan mo si Tory kung anong ginagawa ngayon. Vlogger na rin ata ito si Tory. Ka-desperate niya na mag-viral, pati si Rendon kinuha. Tingnan mo utak ng gobyerno na pinagsisilbihan mo, Claire. Kung gaano ka-cheap. Magtrabaho muna kayo. Huwag kayo puro Mr. Announcement, Mr. Mrs. Announcement kayo, attorney announcement kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.